sa Panginoon. Hallelujah! Magsiyawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiyawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiyawit, magsiyawit, magsiyawit sa Panginoon, sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Upang tayo maging marapat sa banal na misang ito, magsisimula po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal po natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, gayon din ang mga nagpapamisa, ang mga may pinagdaraanan ngayon sa buhay, ang mga may sakit, at ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mapasa amin nawa ang kakayanang gumanap na kaloob ng Espiritu Santo upang sundin ang loob mo at magawa namin ang kasiyasiya sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa gawa ng mga apostol. Samantalang nasa Korinto si Apolos, si Pablo na may naglagos sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Efeso. May natagpuan siya may natagpuan siya noong ilang alagad at tinanong niya, "Tinanggapan ninyo ang Espiritu Santo nang sumasampalataya kayo?" "Hindi po," tugon nila. "Ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo." "Kung gayon, sa ano kayo nabinyagan?" tanong niya. "Sa binyag ni Juan," anila. Sinabi ni Pablo, "Ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi." Sinabi niya sa mga Israelita na dapat sila sumampalataya sa darating na kasunod niya. Sa makatuwid, bagay kay Jesus nang marinig nila ito, sila'y nagpabinyag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang sa 12 lalaki. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalos sa mga naroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanan mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway ng pakalatin.
at ang mga namumuhit tumakas sa kanyang piling. Kung paano yaong ulap tinatangay noong hangin, gayon sila itataboy, gayon sila papalisin, at kung panong yaanong pagkait sa apoy ay natutunaw, sa harap ng Panginoon, ang masama ay papanaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Awitan ng Panginoon, purihin ang kanyang ngalan. Ang pangalan niya ay banal, magalak na papurihan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinahango upang sila'y malugod. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin ninuman. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo at iiwanan ninyo ako. Gayunmay hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipagkaisa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal pang maging maayos ang lahat. Kailan po ba talaga natin nasasabi, tunay nasasabi, na kasama natin ang Diyos, that God is with us? Ito'y kapag okay ang lahat, halimbawa kapag kasama natin ang mga kaibigan natin at mga pamilya natin, mga mahalagang tao sa buhay natin, kapag napapaligiran ba tayo ng mga taong sumusuporta at nagpoprotekta sa atin, papaano kung wala ng mga ito? Indeed, the presence of others in our life can be an indication of the presence of God. And I said, can be, kasi pwede rin hindi. Dahil papaano magiging presensya ng Diyos, ang presensya ng mga tao sa paligid natin kung masama naman itong mga impluensya sa atin. Tandaan po natin ang sabi ng Panginoon, saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa ngalan ko, naroroon ako in their midst, sa gitna nila, sa presensya nila. So hindi basta nagkakatipon o magkakasamang mga tao, ang Diyos ay nandoon na. Dapat nagkakatipon sa ngalan niya, sa ngalan ng katotohanan, sa ngalan ng kabutihan, sa ngalan ng pangangalaga, pagmamahal sa iba at hindi sa pansarili lamang. Hindi sa ngalan ng galit, hindi sa ngalan ng masama, hindi sa ngalan ng bisyo, hindi sa ngalan ng pagtatakipan ng katotohanan. Kaya hindi lahat ng presensya ng mga tao sa buhay natin ay indikasyon ng presensya ng Diyos sa buhay natin, ha? Gayon din naman, ang presensya ng Diyos sa buhay natin ay hindi dapat nating limitahan lamang sa presensya ng mga tao sa buhay natin. Dahil papaano kung wala ng mga yan? Paano kung iwan tayo? At papaano kung hindi naman din natin maramdaman ang pagdamit, pagmamahal ng mga yan? Paano tayo kung magkakaganon? Masabi pa kaya natin
that God is with us, nakasama natin ang Panginoon. You see, anyone can say that God is with him, that God is with her, nakasama niya ang Diyos. But it remains to be seen kung masasabi pa rin niya yan, sakaling nag-iisa na lamang siya sa buhay, sakaling wala nang dumadami sa kanya, sakaling wala nang sumusuporta sa kanya, sakaling nag-iisa na lamang siya, literally and figuratively. Yan po ang pinapakita sa atin ng Panginoon sa ating Ebanghelyong napakinggan. Ang sabihin niya sa kanyang mga alagad na darating ang oras na magkakawatak-watak kayo, na magkakanya-kanyang lakad kayo at iwanan niyo ako. Gayunpaman, hindi ako nag-iisa dahil kasama ko ang Ama. Imagine that. Imagine the pain Jesus was experiencing while saying that sa kanyang mga alagad na nagsabing hindi siya iiwanan ng mga ito na kahit buhay nila ay iaali nila sa kanya, tapos mang-iiwan lang din pala. At kung sana iiwan na lamang nila siya basta sa isang safe na lugar, okay lang. Hindi iiwan nila siya sa gitna ng kanyang napipintong pagdurusa dahil aarestuhin na siya. Lilitisin na siya, pahirapan na siya, papatay na siya. Doon pa nila siya iniwan sa kontekstong yan. Kaya siguradong yung pain and suffering that Jesus experienced, hindi lang ito sadness, hindi lang ito loneliness, nandun na rin ang takot, nandun na rin ang pangamba. Kasi tao lang din naman siyang nakararamdam at nakakakita ng literal na pag-iisa. And yet despite all this, in spite of all this, in the middle of all this, anong sabi niya? But I am not alone because the Father is with me. Ngunit, pero, di ako nag-iisa dahil kasama ko ang Ama. Notice that word, pero, datapwat, but. Kasi difference maker yun Ibig sabihin nito, bagamat nandun ang lungkot niya, bagamat nandun ang takot niya, okay lang, carry lang. Dahil kasama niya ang Ama. Yun ang tunay na kumpiyansa. Yun ang tunay na tapang. At yun ang tunay na pagkasabi na kasama ko ang Diyos, that God is with me, nang walang pasubali, nang walang pag-aalintana, nang hindi nakadepende sa tao kundi sa Diyos talaga. Hindi yung sasabihin mo lang na God is with you, kasama mo ang Diyos kasi nakakaramdam ka ng pagmamahal, ang suporta, kasi nga kasama mo ang mga taong mahalaga sa buhay mo, mga kaibigan mo, mga pamilya mo. Hindi yung sasabihin mo lang that God is with you, kasama mo ang Diyos. Dahil napapaligiran ka ng mga taga-suporta mo, ng mga taong nangungonsinti sa'yo. Kaya pag wala na ang mga ito, hindi mo na alam ang gagawin mo, nalilito ka na, pinangingibabawang ka na ng takot at ng lungkot mo. Kaya nga, lagi mong sinasabi sa mga taong ito, diyan lang kayo, huwag niyo akong iwan, puntahan niyo ako, dalawin niyo ako, protektahan niyo ako. Hindi yun atapang na tao. Kasi hindi talaga yun ang pagkasabi ng bukal sa loob mo at may pananampalataya sa buhay mo na kasama mo ang Diyos. That God is with you dahil nakadepende lamang ito sa mga tao. Kaya't ang pagiging tunay na matapang at tunay na pagkasabing kasama natin ng Diyos kapag tayo nag-iisa na, literally, physically, and even emotionally, psychologically, yung bang kahit may kasama ka pero wala namang pagmamahal at suporta, yun yung mga pagkakataon na nag-iisa ka rin. At yun din yung mga pagkakataon na pwede mo ba talagang sabihin, God is with you? Dahil ang presensya ng Diyos para sa iyo ay hindi nakadepende sa kanila, kundi sa Diyos talaga. When no one is with you and when no one understands, comforts you, fights for you, can you truly say, God is with you? Kaya sana ay ito'y masabi pa rin natin sapagkat may mga pagkakataon talaga na iaalok ng Panginoon na mawala ang mga taong inaasahan natin sa buhay natin para mas ma-appreciate, maramdaman natin ang katotohanan ng ang Diyos ay hindi lamang sapat-sapat kundi sobra-sobra pa sa buhay natin. Besides and after all, darating at darating naman din talaga ang panahon sa buhay natin na kahit gusto natin o gusto man ng mga taong nagmamahal sa atin, ay hindi naman talaga nila tayo masasamahan dahil bukod sa may kanya-kanya rin silang buhay ay kapos ang kanilang kakayanan. Kaya sana ngayon pa lang wag nating iasa ang presensya ng Diyos sa kanilang presensya sa ating buhay. Sana ay magkaroon na tayo ng mas malalim na relasyon sa Panginoon. Mamuhay na tayo lagi sa katotohanan. Isurrender na natin agad lagi sa Kanya ang ating buhay. Tanggapin natin lagi siya, sumunod tayong lagi sa kalooban niya sa ating buhay. Nang sa gayon, masabi talaga natin ano man ang mangyayari, nandyan man o wala ang mga tao sa buhay natin, kasama natin ang Panginoon. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang ngayon. Amen.
Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa. Tulungan mo kong maramdaman kang tunay sa buhay ko na hindi nakadepende sa magandang sitwasyon ko, sa magandang pakikitungo sa akin ng mga tao, sa paligid ko, sa buhay ko, sa presensya nila, kundi dahil ako'y sumusunod sa iyo, nagtitiwala sa iyo, sinusuko ang buhay sa iyo. Dahil hindi ko naman din pwedeng asahan ang mga tao sa buhay ko, hindi naman din laging maganda ang nangyayari sa buhay ko. Regardless, Panginoon, tulungan mo ko na anuman ang mangyari, sino man ang nasa buhay ko, wala mang tao sa buhay ko, di man ako makaramdaman ng suporta ng iba, maniwala akong kasama kita. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Presensya ng Diyos na nakadepende sa Kanya. Hindi sa anuman, hindi sa sinuman, pero dapat nating i-welcome. Sumunod tayo sa Kanyang kalooban upang siya sa atin ay manahan. Yumaksi ang kasinungalingan. Fake na pagdideclare na kasama mo ang Diyos pag ganyan. Kung lalapit ka upang tayo ay kunin mo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Lahat pwedeng magsabing kasama niya ang Diyos. Pero, totoo nga ba? Nasaan ba ang kumpiyansa niya? Nasaan ba ang tapang niya? Saan nakadepende? Baka naman sa tao lang. Baka naman sa kakayanan lamang ng isang nilalang. Hindi ganon ang taong nakasuko ang buhay sa Diyos. Hindi ganun ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos kung lalapit kay Jesus. Sila lang ang tunay na may kumpiyansang makapagsasabing, kasama ko ang Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo, kaparan sa unang-una, ngayon magpakailanman at sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito.
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway makapaghain ng ginanap ng anak mong giliw sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan namin at ang aming kalooban ay yung palakasin sa pamamagitan ni Yesu Kristo at sa mga Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugtan. Ito ang nilungkati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay nihain sa iyo upang kami matubos. Siyang dambana at paring nag-ahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kapanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mo pong banal, ang mga kaloob na ito, pang para sa amin, ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniali namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa, ni Leo na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating pagdasal ang ating mga kakilalang yumauna. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tuhayin mo po ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan, Espiritu. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Palad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
pag-asa ay nakamtan, bagong liwanag ang nasilayan. Kami tatahak sa iyong patnubay, sama-sama kaming babangon, sama-sama maglalakbay, sama-sama kaming aahon tungo kay Kristo at sa buhay na walang hanggan. Sama-sama kaming babangon, sama-sama maglalakbay, sama-sama kaming aahon tungo kay Kristo at sa buhay na walang hanggan. Sama-sama. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo ay tinurin mo kami mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumata. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya'y nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para marami po tayong matulungan. Salamat po ng marami ang Panginoon na po. Sana ang bahala ang gumanti sa inyo. Yan po ang lagi kong personal na dasal. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at last Sunday. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let
worship in our minds and hearts as once they fed at last Salem.